ano po tayo. Saya. Okay, so kung napatagalin itong ating words of God po, no? Kasi kanina pa yan, sabi niya kuya, sobrang ano na siya, excited, napaluha na daw. Amen. Sabi ko, ganyan talaga yan, laga, basta nga about sa Panginoon. Okay, welcome po ulit. Maraming salamat po sa buhay nyo. Welcome ko yung mga participant. Wait lang Abika. Si Okay po. Ate Carmela, Ate Maria Allen, Ate Desiree, Ate Pamela, Pastor Rene Mulcha, Reverend Popoy, Langga Joffrey, Pastor Rose, Ate Lee, si Pastor Myra, Ate Janice Giselle, si Yansa, Ate Maria Clope, Ate Grindy Joy, si Ate Maria Bella, Pastor Aranyas, Ate Jonet, Ate Joby Awa. No, isa lang po ang kanyang asawa. At nga may 4 na anak, nga mabait nga nanay. So ito po ang ating kapatid, walang iba, si Langga Abik, pasok. So yan. Yan. Buksan mo yung camera mo, Langga Abik, para makita. Amen, glory to God po. Yan po si Langga Abik. Mag-off po ako ng camera para naka-focus lang po tayo sa word. Hindi po Langga. Amen. Amen, glory to God po, and blessed worship day po to everyone. Hallelujah, and praise the Lord sa buhay po ng bawat isa. Grabe po yung bilis ng araw, no? Parang last week lang nag-share din po ako dito. Pero glory to God, nakaabot po tayo sa buong isang linggo. And I thank God dahil narito po tayo muli at naka-join sa gawain ng Panginoon. Dito po sa JIL Online Bible Study. And tunay po na nakaka-bless ang buhay ng bawat isa na naririto. Kaya lang minsan nakikinig lang po talaga ako and very busy po, naka-duty po ako from Monday to Saturday. But God is good, nabigyan ng pagkakataon na to speak here in the name of our Lord sa inyo po mga kapatid. And nag-uumapaw po yung kagalakan sa puso ko. Sa totoo lang mga kapatid, naniniwala ako na yung kapahingahan natin ay natatagpuan natin palagi sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? So hallelujah, and I also believe na ang mga Pinoy, basta tumungtong yung bare months, excited yan na maglagay ng mga Christmas decorations, di ba po? Sa mga bahay-bahay. And even most Filipinos, nagkakaroling yan sa mga bahay-bahay, di ba po? Dati nga po naalala ko nung bata pa po ako, araw-araw po yung kapitbahay namin, puro Christmas songs po yung pinatutugtog sa radyo po nila. And the spirit of Christmas is really what the most people all over the world, gustong-gusto po yan, kahit bata man o matanda, di po ba? And tomorrow nga po isa-celebrate ng bawat isa ang Christmas Day. And naalala ko po, nito lang pong December 22, may event po sa mall dito, malapit po sa amin lugar. And they provide the free Christmas celebration for all po sa lahat po. And especially po sa mga bata. Sobrang dami po bata doon na nag-join. And malinaw po ba yung boses ko, mga kapatid? Malinaw po ba yung signal ko? Tuloy lang. Amen. And may mga booth din po doon, may mga games, may mga libreng pagkain, may Santa, may reindeer, may nutcrackers. And nakita ko po dun sa lugar, sobrang saya. Sobrang saya po ng mga tao na nandun. Pero ngayon mga kapatid, atin pong pag-aaralan, ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng Pasko? I'm not sure po kung natakil na po ng iba nating mga kapatid ang about sa topic na ito. So dahil po bukas po ay isa-celebrate natin ang Kapaskuhan. So ito po yung kinonvict sa akin ng Lord to share ngayon. Ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng Pasko? So sabi nga po, marami pong pag-aaral o madami pong mga debate na yun daw pong December 25 ay hindi naman talaga yun yung specific date to celebrate Christmas. And kapag nagsasabi daw po tayo ng Merry Christmas, usually parang normal na lang po sabihin Merry Christmas kapag
araw ng Kapaskuhan. Pero gaano po natin nauunawaan yung kahulugan nun? Bakit natin nasasabi yung Merry Christmas? As a Christian and as a believer of Christ, we must know and understand the true meaning of Merry Christmas. Ano po ba talaga yung ibig sabihin ng Merry Christmas? So, ang main verse po na topic natin ngayon, matatagpuan po natin sa Luke chapter 2 verse 11. Sabi po dito, The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon dahil siya po ay pinanganak, siya po ay nagkatawan tao dito po sa lupa upang maging katubusan sa ating mga kasalanan. The true meaning of Christmas ay hindi upang magalak dahil sa mga regalo, hindi upang magalak dahil sa mga handa, o hindi dapat magalak dahil may Christmas party. Amen po ba? Ang meaning ng Kapaskuhan ay upang dumating ang ating tagapagligtas. At kung bakit kailangan natin ng tagapagligtas, ito ay dahil sa katotohanan na tayo ay nalayo. Yung kasalanan ng tao simula pa kay Eva at Adan. Sinasabi po doon na yung tao ay na-separate sa Diyos. May separation dahil sa kasalanan ng tao. At nung tayo po ay wala pa sa Lord, tayo po ay tinuturing na kaaway ng Diyos. Amen po ba? And praise the Lord kasi po, sinasabi po dito na dumating o sinilang ang inyong tagapagligtas. Ang Mesiya na ipinangako sa mga propeta noon pa po sa lumang tipan ay ipinanganak sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David. Amen po ba mga kapatid? So before we start po, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa maikling panalangin po sa ating gawain. Amen po. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa to praise the Lord para po sa ating pong gawain. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos Ama. Tunay ang iyong kabutihan sa amin sa bawat oras, Panginoon. And sa hapon po na ito, ang lahat ng aming gagawin na pag-aaral at lahat ng aming pagsamba ay inaalay po namin sa iyo. Salamat sa panibagong araw na kami ay nagsama-sama upang magbalik po sa iyo ng pasasalamat. Salamat din po sa ganitong mga gawain, Panginoon, na hindi nalilimitahan ng pagkakaiba-iba ng aming mga lugar o ng aming kinalalagyan upang magpuri at sumamba sa iyong makapangyarihang pangalan. Panginoon, dalangin po namin sa hapon na ito, ikaw ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Hayaan mo nawa na babuksan ang aming puso at isipan sa bawat salita mo na ipahayag sa bawat isa sa amin. Maging kalakasan nawa ito para sa aming paglakad dito sa sanlibutan. At dalangin po namin na huwag mong pahintulutan na ang kaaway ay makakilos in the mighty name of Jesus. Balutin mo nawa ng iyong banal na dugo upang hindi makapanaig ang kaaway sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Maging sa aming pong signal, sa aming mga cellphone na ginagamit, ikaw po ang manguna. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God po, mga kapatid. At pinagpalang hapon po sa bawat isa na naririto sa atin pong pag-aaralan ngayong hapon. Ano nga ba talaga yung purpose? Bakit may Christmas? Amen po ba? And we need to understand ano nga ba talaga yung layunin ng Diyos kung bakit we celebrate Christmas. And most of the people in the world, we celebrate Christmas December 25. Amen po ba? So bukas po yan, December 25, all over the world, sineselebrate po yung Christmas every December 25. And dito nga po may debate, sinasabi po, hindi naman talaga eksaktong December 25. Sabi po, ang Panginoon daw po ay pinanganak during taglamig. Historically speaking daw po ay it's not always December 25. And siguro po dahil nakasanayan na ito every December 25
naging tradisyon na sa bawat tao to celebrate Christmas during December 25. Amen po ba? Ngunit habang inaaral ko po ito, mga kapatid, and habang nagbabasa po ako ng debate about kung ano ba talaga yung araw ng Christmas, yung iba po nagse-celebrate sila January 6. Pero ano po ba yung importante? Yung malaman natin kung kailan ba talaga pinanganak ang Panginoon, o yung malaman at maunawa natin bakit nga ba may Pasko at ano ang layunin nito sa buhay natin bilang tao, bilang mananampalataya ng Panginoon. So anumang araw po na sinasabi na dapat i-celebrate yung Christmas. Sa atin po bilang mga tumanggap sa Panginoon, every day is Christmas Day. Amen po ba? Every day is Christmas Day sa lahat ng tumanggap ng kaligtasan buhat po sa Panginoon. At hindi po mababago ng araw yung layunin at purpose po ng Lord kung bakit ipinagkaloob po niya sa atin, sa bawat isa po sa atin, ang Panginoong Jesus, ang kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Most people nowadays excited sa gifts. Di ba po? Kabilang Christmas party, marami po abala sa pag-shopping, sa mga bagong damit, sa pagbili po ng mga pagkain para ipanghanda sa mesa. At yung ibang mga bata, naniniwala sila na kapag sumulat po sila kay Santa Claus, yung wish po nila magkakatotoo. And it's really bad po mga kapatid na most of the parents, nagsasabi sila sa mga anak nila, anak, magsabit ka ng medyas sa bintana. Diba? Kasi magbibigay dyan si Santa Claus ng regalo. And ito namang mga bata dahil yung thinking nila is madali silang maniwala. 'Di ba po? Nagsasabit sila ng medyas not knowing na yung magulang nila ang maglalagay ng regalo doon. And naging tradition na talaga ito. Hindi lamang po sa Pilipinas kundi most po sa mga Western country. Amen po ba? And even Asian country. And we tend to forget why and what is the real meaning of Christmas. Minsan nga po, mas naha-highlight pa si Santa Claus. Amen po ba? So let's continue to read po Luke chapter 2 verse 1 to 7. At the time of the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. All returned to their own ancestral towns to register for this census, and because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. So naglakbay po ito pong si Joseph at si Mary. Habang siya po'y nagdadalang tao, siya po ay kabuanan na po niya, at sila po'y naglakbay patungo po dun sa Bethlehem para po magpatala doon po sa lugar po kung saan si Haring David ay naghari. And while they were there, the time came for baby to be born. So she gave birth to her firstborn son. Si Mary po ay nanganak at ipinanganak po niya ang Panginoon. And she wrapped him snugly in strips cloth. At ibinalot daw po sa tela ang sanggol. So wala pong, noong time po na yun, walang available na matutuluyan. Lahat po puno. Lahat ng mga panuluyan doon ay puno. O di ba po mga kapatid, sinasabi po dito na ang Panginoong Jesus ay ipinanganak doon sa lugar ng Bethlehem sa Judea. Sa biblical theology po, meron 66 books ang Biblia. 39 sa Old, 26 sa New Testament.
And karamihan po sa mga Christian ngayon, naririnig ko po na mas gusto nilang basahin yung New Testament. Kasi mas madali daw po unawain yung New Testament. Pero I would suggest mga kapatid na yung Old dapat din po natin na basahin o aralin. Sapagkat napakahalaga po na yung Old Testament ay maaral po natin. Kung bakit may New Testament, ito po ay dahil sa yung Old Testament, yung kabuuan po nun, yung kabuuan po ng Old Testament, yung 39 books po na yun, is referring to the Messiah, to Jesus. So the evidence of the truth, yung katotohanan po na ang pagdating ng ating Panginoon sa New Testament, kung bakit nasulat po ang New Testament, ay dahil ito po ay na-prophesy sa Old Testament. And napakadami pong mga pangako ng Diyos. Simula pa po sa panahon ni Abraham, nangako na po ang Diyos na may darating mula sa kanyang lahi, mula po sa kanyang lipi na dadating upang maging tagapagligtas, hindi lamang po ng bansang Israel, kundi ng buong nation. All the nation will be blessed because of the coming of this Savior. Sabi po dito, let's read Genesis 12:1-3. Sabi po, the Lord had said to Abraham. Sabi po ng Panginoon kay Abraham, Abram pa po ang pangalan niya noon, na iwanan niya ang kanyang bansa kasama ng kanyang pamilya and go to the land that I will show you. Ito po yung time na inutusan ng Panginoon si Abram na tumungo sa lugar kahit hindi naman niya alam kung saan talaga siya tutungo. And may pangako ang Panginoon dahil po sa pagsunod ni Abraham. Abram pa po siya noon. Ang sinasabi po ng Panginoon, I will make you into a great nation, and I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. And I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on the earth will be blessed through you. Amen po ba? And ngayon natupad ang pangako po ng Panginoon kay Abraham. Jump po tayo sa Genesis 22 verse 18. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. May blessing sa pagsunod, mga kapatid. Sa pagsunod ni Abraham, maging tayo na hindi naman tayo mga Hudyo, nakaranas ng pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Amen po ba, mga kapatid? And pag ang Diyos po ang nagsalita, hindi po pwedeng sabihin na nagkataon lang. Amen po ba? Hindi po never po nagkataon lang ang plano ng Diyos. Lahat po ng pinlano ng Diyos at lahat ng ipinangako ng Diyos, lahat po yan kanya po tinupad at patuloy na tinutupad. Amen po ba? And all the nations of the earth will be blessed. Amen po ba? Hindi tayo mga Hudyo, pero sinasabi, tayo po itinuring ng Diyos na kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang anak na si Jesus. And kung babasahin po natin, dito po sa Luke 2 verse 4. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. So bakit Bethlehem? Ba't sa Bethlehem po ipinanganak ang Panginoon? Pwede naman pong sa Jerusalem. Amen po ba? Pwede naman sa ibang lugar. Amen po ba? Pero bakit Bethlehem? Yung sinasabi po kung saan ipinanganak ang ating Panginoon, exact po sa propesiya at sinabi ng Diyos kay Micah. Basahin po natin yung Micah 5:2 up to 5a. Ito po yung consistency ng Biblia. The evidence, mga kapatid, yung ebidensya. Amen po ba?
na sobrang habang panahon, ilang daang taon na na-prophesy po ito at sinabi po ng Diyos kay Micah bago pa nangyari na ipinanganak ang Panginoon. Sinabi po dito, "But you, O Bethlehem Ephrata, are only a small village among all the people of Judah, yet a ruler of Israel whose origins are in the distant past will come from you on my behalf." Amen po ba? The people of Israel will be abandoned to their enemies until the woman in labor gives birth. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, ano po mga kapatid. Napaka-eksakto. Napaka-eksakto mga kapatid. Na kahit yung mga matatalinong, mga nagsusuri ng Biblia, mga kapatid, na mamangha. Biruin niyo po yun, daang taon, bago pa dumating ang Panginoon isilang, eksakto lugar, eksaktong babae na manganganak, eksakto na mula sa lipi ni Haring David ang ipinanganak. Sabi po sa 2 Samuel, "Starting from the time I appointed judges to rule my people Israel, and I will give you rest from all your enemies. Furthermore, the Lord declares that He will make a house for you, a dynasty of kings. For when you die are buried with your ancestors, I will raise up one of your descendants, your own offspring, and I will make his kingdom strong. He is the one who will build a house, a temple for my name, and I will secure his royal throne forever. I will be his father, and he will be my son." Sabi po dito, "Your house and your kingdom will continue before me for all time, and your throne will be secure forever." Forever, mga kapatid, everlasting. Forever, walang katapusang paghahari. Ang tinutukoy po dito, ang pangako po ng Diyos kay Haring David, na magmumula sa kanya pong lipi, yung ipinangako ng Diyos na magliligtas sa kanyang bayan. At ang kanyang paghahari, sinasabi po dito, ang kanyang trono ay siguradong mananatili habang panahon. Marami pong sinasabi yung konteksto daw po nito ay, ang tinutukoy ay si Haring Solomon. Pero kung titingnan niyo po, lahat ng mga naging hari na nagmula kay Haring David, ang kanilang paghahari ay nagkaroon ng limitasyon. Amen po ba? May limitasyon yung paghahari ng mga tao na ito. Si Solomon, nawala yung kanyang paghahari, di ba po? Pero yung sinasabi po na descendants from offspring of King David, his kingdom will rule forever, everlasting. Amen po ba mga kapatid? How amazing our God is. Na yung Panginoon na pinagtitiwalaan natin, mga kapatid, siya po ay naghahari at maghahari magpakilanman. Amen po ba? Isaiah chapter 9 verse 7. Sabi po dito, "His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity." The passionate commitment of the Lord of Heaven Armies. Yan yung mga kapatid kanina. Nabanggit ko po ito kay Kuya Rene. Habang inaayos ko po yung outline ng message ko. Ganun na lang po ako namangha. Sa kung paano yung pagdating na ating pong Panginoon ay naihula na ng iba't ibang tao sa iba't ibang kapanahunan sa Old Testament. Hindi po ba nakamamangha mga kapatid na ang lahat ng tinutukoy dito ng mga propeta ay tumutukoy sa ating pong Panginoon? And all is perfect. Lahat ng mga tinukoy sa propesya ay perpektong nakaplano.
And one that amazed me is yung Bethlehem, mga kapatid. Ang ibig sabihin daw po ng Bethlehem, a house of bread. And nagrema po sa akin, house of bread, parang tinapay. Isa po sa katawagan sa ating Panginoon, ang tinapay ng buhay. Amen po ba? A bread of life. Sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Naiaalay niya yung kanyang buhay para po sa katubusan natin po mga kasalanan. And we need to know, we must understand mga kapatid, na tayo po yung mga makasalanan. Na kailangan po natin ng kapatawaran. Kung di pa po natin nauunawaan yung meaning ng gospel, kung bakit kailangan ito i-preach sa mga kakilala natin, sa mga nakakasalamuha natin, o sa buong mundo mga kapatid. Sapagkat sinasabi, ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen po ba? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang yung puot niya hindi maranasan ng sangkatauhan. Sapagkat yung kasalanan po natin, diyan po napupuot ang Diyos. At yun po yung katotohanan mga kapatid, na pag hindi natin sinampalatayanan ng ating Panginoon, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa manalangin, kahit gaano ka pa magbigay, kung wala ang Panginoon sa buhay mo at hindi siya ang naghahari sa iyo, baliwala lahat yan. Ito'y walang kabuluhan. Sabi po nung iba, magdasal ka ng 10 Ama namin, 3 Aba, Ginoong Maria, at mapupunta ka sa langit. Gumawa ka na mabuti, langit ang punta mo. Pero hindi po yan sinasabi ng Biblia mga kapatid. Ang sinasabi po ng Biblia, dapat makita natin na tayo ay makasalanan. Na dapat makita natin yung sarili natin na hiwalay tayo, wala tayong magagawa mga kapatid kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. Kahit gaano ka pa kabuti, kahit gaano ka pa gumawa sa ministry sa church, kung hindi ang Panginoon ang nangunguna sa iyo, baliwala yan. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay ikaw ay banal dahil sa iyong kabutihan, diyan tayo nagkakamali mga kapatid. We must know and understand the true meaning of gospel, kung bakit dumating ang Panginoon dito po sa lupa. For us to know yung pangangailangan natin ng kaligtasan, yung kauhawan po mga kapatid. Yung kauhawan natin sa kapatawaran ng Diyos. Dahil noon po, yung ginagawa nating kasamaan, kasalanan, sinasadya natin di ba po mga kapatid? Yung kasabihan na pagbawal, yan yung mas gustong ginagawa ng tao. Pagbawal, yan yung masarap gawin. And salamat po sa kabutihan ng Diyos dahil noon po ganyan yung thinking natin. Pero ngayon, ang thinking na natin, yung perspective na natin is to glorify Him. To our works, to our words, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makitungo sa kapwa natin, is to glorify Him. And na siya ang ating maging hari. Amen po ba mga kapatid? Sinasabi po dito, He will rule. Siya ang maghahari. Siya ang mangunguna. His government and its peace. Ito po'y kapayapaan na hindi matatapos. Sabi, will never end. Hindi matatapos yung kanyang paghahari, yung kanyang pamamahala, mga kapatid. Na kung minsan kapag botohan, may mga mangangako, sasabihin, iboto nyo ako, aayos ang buhay. Aayos ang ating bansa, aayos ang ating bayan. Amen po ba? Pero walang ganun mga kapatid. Sa Panginoon natin matatagpuan yung kaayusan, yung tunay na kapayapaan. At sinasabi po dito na hindi matatapos kailanman. He is fair,
He is just God from the throne and the ancestors of David for all eternity. At yan po yung commitment ng Lord. Yung pangako niya. Sabi, ang pangako ng Panginoon, kailanman, hindi mababali, hindi napapako. Kung yung tao po nangako, tsak yan, mapapako yan. Pero pag ang Diyos ang nangako, tsak natutuparin niya yan. Maghintay man tayo ng napakahabang panahon, pero sinisigurado ng Diyos, tutuparin niya yung kanyang pangako. Let's continue to read Daniel po, mga kapatid. Maging si Daniel po ay pinakitaan ng vision ng Panginoon sa kung paano darating at maghahari ating pong Panginoon Jesus. Sabi po sa Daniel chapter 7, verse 13 to 14, "As my vision continued that night, I saw someone like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient One and was led into his presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed." Hallelujah. Grabe. Siya po'y maghahari. Siya sabi, binigay sa kanya ang otoridad, ang kapamahalaan sa lahat ng nasyon dito po sa mundo. At pinagtagumpayan po yan ng ating Panginoon sa krus. At nung siya'y po'y nabuhay na magmuli, makatatlong araw po, mga kapatid, pinagtagumpayan na ng Panginoon tayo mga kapatid. Pinagtagumpayan na tayo ng mga kapatid. Kaya ano man yung dinadanas natin, mga kapatid, na pagsubok o sa paglakad natin dito bilang mga mananampalataya, lagi po natin tandaan na ating Panginoon maghahari at naghahari magpakailanman. So ano ang dapat natin na ikatakot? Ano yung dapat natin ipangamba? So we must know, dapat natin maunawaan na ang pagparito ng ating Panginoon ay upang tayo po ay maipaglapit yung relasyon natin sa Diyos. Maipanumbalik po yung nahiwalay na relasyon ng tao sa Diyos. And dapat din po nating sampalatayanan. We must believe that Jesus Christ was born, died on the cross, and He rose again. Siya po'y nabubuhay magpakailanman, mga kapatid. And the third, mga kapatid, sabi po dito, 1 John 5:1-5, "Everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God." So kung tayo po ay naniniwala at nagtitiwala na ating Panginoon, ang Diyos at tagapagligtas na ipinangako ng Diyos Ama, tayo daw po ay nagiging mga tunay na anak ng Diyos. At kung minamahal natin ang Ama, dapat din nating mahalin ang kanyang mga anak, ang mga mananampalataya, mga katulad din natin ng mga mananampalataya, mga kapatid. Sinasabi po dito, we know we love God's children if we love God and obey His commandments. So hindi lang po natatapos na alam lang natin ang Panginoon. Hindi po natatapos na tayo po'y sumampalataya. Siya sabi po dito, dapat nating sundin ang kanyang mga kautusan. So, hindi pala nawawala yung pagsunod sa kautusan, mga kapatid. Ang pagsunod sa kanyang kalooban. Yung hindi na tayo, mga kapatid. Kasi dati, nung hindi pa tayo mananampalataya ng Panginoon, tayo na yung nasusunod. So, ang problema, kung ikaw sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, at yung sarili mo pa rin yung sinusunod mo, we must analyze ourselves, mga kapatid. Si Jesus nga ba talaga yung naghahari sa ating buhay? O sinasabi lang natin, nakilala natin ang Panginoon. Nakilala natin siya bilang Jesus na tagapagligtas at nagpapatawad ng mga kasalanan.
ngunit di natin sinusunod yung kanyang mga utos, yung kanyang layunin. Kaya sabi po dito, parang hindi po totoo na tayo po'y tumanggap sa Panginoon. Dahil sinasabi po, dapat natin siyang kilalanin, magtiwala, manampalataya at sumunod. Hindi lamang po natatapos sa paghingi mo ng kapatawaran. Na every Monday to Saturday, sarili mo yung susundin mo, every Sunday, nagpupuri ka sa Panginoon. Pero the rest, back to normal. Sabi po dito, we must obey His commandments. Sabi po dito sa verse 3, loving God means keeping His commandments and His commandments are not burdensome. Hindi daw po mahirap na sundin yung kautosan ng Panginoon. Sapagkat napagtagumpayan ng Panginoon. Ito. So meron tayong model, meron tayong sinusundan, mga kapatid, ang ating Panginoon. So yung tinitingnan natin na kung ang Panginoon na Diyos, sumunod siya sa Ama, gaano pa tayo, mga kapatid? Na siya mismong Diyos, anak ng Diyos, sumusunod. What more pa tayo, mga kapatid? Na ikukumpara nga natin yung sarili natin. Kung i-analyze natin yung sarili natin sa kabanalan ng Panginoon, walang-wala, mga kapatid. Napakarumi natin. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, hindi lang dito, kundi sa kabilang buhay, yung eternity. Yung pang walang hanggan. Dahil ito pong physical body natin, mga kapatid. Pang temporary lang to. Itong mundo na ating ginagalawan, temporary lang. Pero yung pinapangako ng Diyos, eternal, yun po yung forever, eternal, everlasting, walang katapusan. Amen po ba? Sabi po dito, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya tayo ay nagtatagumpay. Sabi po dito, and who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Not everybody believes that Jesus is the Son of God. Everybody knows Jesus by name, but not everybody knows na ang Panginoon ay Diyos at anak ng Diyos. Sabi po sa mga iglesia ni Cristo, si Jesus ay tao lang. Ganon din po sa Jehovah's Witnesses. Siya po ay nilalang. Nilalang daw po siya ng Diyos. And we are blessed, mga kapatid, na pinaunawa ito sa atin ng banal na Espiritu. Pinakilala ng banal na Espiritu sa atin, ating Panginoon. Na siya ay Diyos, tunay na Diyos at anak ng Diyos, na siyang pinangako ng Diyos sa atin simula pa noon kay Abraham, na magmumula sa lipi ni Haring David at ipinanganak sa Bethlehem ng isang birhen na si Maria. It's back to Luke chapter 2 verse 11. The Savior, yes, the Messiah of the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. So ito po yung importante, mga kapatid, na siya po tunay na isinilang. Amen po ba? Hindi na importante ano bang araw. Ba talagang araw yung Pasko? Pero yung importante dito, mga kapatid, yung katuparan ng pangako ng Diyos na magmumula siya sa lipi ni Haring David at tunay nga na natupad. Eksakto sa sinabi sa lugar ni Haring David, doon mismo sa Bethlehem, a house of bread. Sinasabi po, hindi ka lang manampalataya. Amen po. Hindi ka lang maniwala. Hindi lang kilalanin mo siya, sabi, sumunod sa kanyang kautusan. Lumakad tayo nang naaayon sa kalooban ng Panginoon. Luke 6:46-49. So why do you keep calling me Lord, Lord?
Sabi po ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, 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 amen po ba, makakapasok sa kaharian niya. Kundi yun lamang po tumutupad sa kanyang mga kautusan. Amen po ba? At sinasabi po dito ng Panginoon, yung dalawang uri na nagtayo ng bahay. Meron daw pong, may dalawang uri daw po na nagtayo ng bahay. Maaring yung isa po, kilala lang niya si Jesus. Monday to Saturday, ako ang sarili ko ang nasusunod. Pero pag Sunday, andun ako sa church. Nagpe-pray ako. Nagtatights ako. Kasama ako sa ministry. Pero Monday to Saturday, sarili ko yung sinusunod ko. Yung pangako, mga kapatid, may kaakibat na pagsunod. Amen po ba? Kung paano nangako ang Diyos kay Abraham, may kaakibat na pagsunod. Nung binasa po natin kanina yung Genesis 12, sabi po doon, inutusan ng Diyos si Abraham, tumungo ka sa lugar kasama ang iyong pamilya. Not knowing, wala pong idea si Abraham, saan ba siya papupuntahin ng Diyos? Pero sumunod siya, mga kapatid. Amen po ba? So sabi ng Panginoon, may dalawang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Siya sabi po dito, so why do you keep calling me Lord, Lord when you don't do what I say? So hindi lang tayo Lord, Lord, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, do what I say. But if you don't do what I say, sabi po ng Panginoon, para daw po tayong nagtayo. Sabi po dito, it is like a person building a house who digs sabi po, anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the floods sweep down against the house, it will collapse into a heap of ruins. Sino ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga kapatid? Nasa trabaho ba natin yung pundasyon? Nasa asawa ba natin, sa mga anak? Kaya sabi po dito, anuman nauna sa atin, yun yung ating Panginoon. Ano man yung mas importante sa puso natin, yun yung Panginoon natin. Ano po yung importante sa puso natin sa mga oras na ito, mga kapatid? Lalo na po bukas Christmas na. Madami pong nalulungkot kapag wala pong handa. Nakakalungkot po talaga. Kasi nalulungkot sila dahil walang handa. Pero ang katotohanan, hindi dapat malungkot. Kahit wala kang handa, hindi ka dapat malungkot, kapatid. Bakit? Dahil pinagpala ka, nakilala mo ang Panginoon. Yan ang napakadakilang regalo na matatanggap natin at natanggap natin, mga kapatid. At matatanggap ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sabi po ng Panginoon, kung ako'y kinikilala nyo, dapat nating sinusunod yung Kanyang kalooban. Matthew, di ba sabi po sa Mateo, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Unahin natin, i-desire natin sa puso natin, unahin natin yung Panginoon sa buhay natin. Yung desire ng puso natin, dati wala akong desire na ganito, mga kapatid. Diba? Nung habang nagba-Bible study, nung hindi pa natin nauunawaan yung salita ng Diyos, para bang napaka-boring. Na kapag nagpe-pray ka, hindi mo alam ano ba yung pagpe-pray mo. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Binigyan niya tayo ng desire. Katulad nitong mga gawain na ito, sobrang sisipag po ng mga kapatid dito. Yung desire na, yung parang nag-aapoy yung kagalakan sa puso mo. Every time na makarinig ka ng salita ng Diyos. Every time na pag-aaralan mo yung salita ng Diyos. Every time na magpupuri ka sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So sinasabi ng Panginoon, we must know Him, we must believe in Him, and we must obey His commandments, mga kapatid. Ang pinakamagandang regalo natin po natanggap ay ating pong Panginoon.
na siya po'y sinilang, siya po'y namatay, at siya po'y muling nabuhay, at siya po yung darating na maghahari magpakilanman. Amen po ba? Sa muli niyang pagbabalik, mga kapatid. Nawa ang bawat isa po sa atin narito kasama ng ating Panginoon sa kanyang likuran. Nababalik dito po upang kasama niya na maghari, mga kapatid. How many among us, mga kapatid, yung excited? Are we excited na makasama ang ating Panginoon na maghahari dito po sa mundo? Sabi po sa Revelations, di ba, yung multitude of people kasama ng Panginoon babalik sa second coming. Hallelujah. Grabe, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sobrang buti ng Panginoon na kahit tayo mga makasalanan, iba-iba man po tayo ng pinagdaanan, iba-iba man po tayo ng testimony, mga kapatid, o yung way kung paano natin na-encounter ang Panginoon. Pero isa lang po yung pinakamahalaga, mga kapatid. Yung hindi mawala yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung hindi po mawala yung desire sa puso natin na lagi nating hanapin, lagi nating asamin na mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. And every time na mararanasan mo yung presensya niya, bigla na lang tutulo yung luha mo. Amen po ba? Kanina po, sabi ko, grabe ang Panginoon. How amazing our God, dahil ito pong mga binasa natin kanina na mga propeta mula sa Old Testament, iba-iba po sila ng timeline. Iba-iba sila ng kapanahonan, mga kapatid, na sila po ay nabuhay at isinulat po nila itong propesya na ito. Pero God is good. Hanggang sa mga panahon po na ito yung Israel. Amen po ba? Di ba nagkakaroon po ng suliranan ngayon yung bansang Israel? And nakikita ko sa buong mundo. And ang nagpaluha po talaga sa akin kanina is yung pinaalala sa akin ng Panginoon nung December 22. Sobrang daming tao talaga po dun sa event. And they are excited to celebrate Christmas. Dahil po sa mga shows, dahil po sa Santa Claus, sa mga Christmas decors. And I don't know kung bakit ganito po yung naramdaman ko kanina. Nadudurog po yung puso ko. Na bigla pong kinanbik sa akin ng Lord na ilan kaya dun sa mga napakaraming tao na yun, yung tunay na nakakakilala sa Panginoon. Na nakakaalam ko ano ba talaga yung true meaning of Christmas. And sobrang nadurog po yung puso ko kanina. Hindi ko po talaga mapigilan yung pagtulo ng luha ko. Kung bakit yung kagustuhan ng Panginoon na ipahayag natin yung kanyang salita. Amen po ba? Yung desire sa puso, nilalagay ng Panginoon yung desire sa puso natin to preach His gospel, to preach His word. Binibigyan tayo ng katapangan ng Panginoon. Kaya bakit meron tayong desire sa puso natin na ganito? Binibigyan tayo ng katapangan ng Panginoon upang ipahayag. Magkaroon tayo ng habag para sa mga taong ito. Na dati tayo ay ganoon din. Hindi natin nakikilala yung Panginoon. Amen po ba? Nagiging meaningful ang Christmas po kapag naipahayag natin salita ng Diyos. Lalo na po dun sa mga hindi pa sa kanya nakakakilala. And ngayon po may gathering po kami dito, mga nani. And pakisama po ako sa prayer niya dahil yung desire sa puso ko nilagay ng Panginoon na wag kong sasayangin yung panahon na ito na hindi ko maipahayag yung kanyang salita sa kanila. Amen po ba?
Ito po yung nilagay sa puso ko ng Panginoon kanina. Binagabag po talaga ng Lord yung puso ko kanina na pinaalala sa akin yung napakaraming tao na nandun, maging yung mga bata na nandun. Hindi ko po nakita yung joy, yung kasiyahan. Nakita ko po mga kapatid yung pangangailangan na marinig nila yung salita ng Panginoon. Sabi nga po, hindi nagiging walang kabuluhan yung ating pong mga pagpapagal, lalo na po kapag sa Panginoon po natin ginagawa yung ating pong pagdilingkod mga kapatid. Kaya nawa po, kahit saan lugar tayo mga kapatid, mapa Pilipinas man, mapa ibang bansa yan mga kapatid, wag natin hayaan yung takot na ipahayag yung salita ng Diyos, lalo na po yung mga kasama natin sa bahay, yung pamilya natin mga kapatid. Mas punahin natin yung mga kasama natin sa loob ng bahay. Yung sinasabi po, yung lakad natin dito bilang mananampalataya, yung po yung buhay na patotoo, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Na kahit hindi pa tayo nagsasalita, nakikita na nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Na dati si ganito, ganyan. Pero anong nangyari, ba't nag-iba yata? Parang dati, gusgusin si brother o si sister, pero ngayon parang blooming yata. Amen po ba? Pero dahil po yan sa kabutihan ng Panginoon, sa buhay po natin, sobrang buti po ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only Son. To those who believes in Him will not perish but have everlasting life. Amen po ba mga kapatid? Nais ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay. Sabi nga po, buhay na ganap at kasiya-siya. Yung buhay na hindi binibigay ng mundong ito, kundi yung buhay na inialay niya para sa atin. At yun po ay tinawag ko kanina, grabe pag-ibig ng Panginoon. And the Christmas really means love. Pag-ibig.